Yan. Maaari na po tayong umubo. Sa oras na ito, basahin po natin ang salita ng Diyos. Ikita po natin sa Exodus chapter 3, verse 18 to 8. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko kung bakit na pinagayarapan ng mamayin ito ang aking bayan. Alam ko ang kanilang hila. Kaya bumaba ako upang sila iligtas. Inabas sa ito, ati-ati sa lubaging mainam, manawa, mayaman, at sa dami sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga tananyo, Ityo, at Amoryo, Kristiyo, Ibita, at Sus. Amen. So sa this Wednesday, meron po kami ginagawa na tinatawag po namin attention catcher. So bago po tayo makarinig na salita ng Diyos, gusto ko lang po magkaroon ng isang attention catcher. Simple lang po siya. Sasabihin ko po, handa na ba kayo? At sasabihin po kayo na, ay. Pero may kasabihin mo ng kamay, left muna. Ay. Patinig lang ng ay. 1, 2, 3, go. Magaling. Pray mo natin ha. Handa na ba kayo? So ba, MSCC, handa na ba kayo? Amen. Handa na po ba kayo pagkabit na salita ng Diyos pag may pananampalataya? Amen. Pinagpapala po kayo ng pumunta. Lagi tayo worship ng may expectation. Dahil ang Diyos na sinasamba natin ngayon ay may magagawa sa ating buhay. Dahil pagkakaroon natin ng Diyos, may magagawa sa ating buhay. Meron po isang lalaki na nangalan si Michael. Si Michael, nung 16 years old po siya, nagsimula po siya makisama doon sa mga kabataan sa lugar nila na gumagamit po ng droga. Pero si Michael, hindi po siya gumagamit ng droga. Yung problema, dahil lagi na kasama, lagi po siyang niyayaya. At kakayaya po nila, sila po ni Michael, minsan. At yung minsan na to, na madalas, ang pagiging madalas na to, ang nag-lead sa kanya para siya po ay maging lulong sa droga. Pero parang po nangyari ng gano'n si Michael po isang mabuting estudyante. Maganda rin po ang relasyon na meron siya sa kanyang ama. Pero nag-start na po siya mag-drugs, pumasok na po siya sa school, nasira ang relasyon niya sa kanyang ama. At dahil po sa kanyang ginagawa, lagi po nag-aaway ang kanyang magulang. His life was falling apart. Pero wala po pakialam si Michael, kasi masaya si Michael sa ginagawa niya. And then one day, buong gabi po siya naging high. Tapos umuwi siya sa bahay nila ng madaling araw. Pag bukas mo naman ito ang kapito niya, nakita po yung aking ito, nasa sahig, umiiyak, yakap-yakap yung litrato niya nung bata siya. Nung nakita po ni Michael ito, nanurog yung puso niya. Kaya nag-desisyon siya. Sabi po niya, titigil na ako. So the next day, lumising siya, pumasok siya ng school, tinapos niya. Umuwi po siya, nagpagpantuan sa tatay. So parang si Dr. Michael ulit. At nagawa po niya ito ng mga ilang araw. Pero on the fourth day, habang andun po siya sa school, bigla nakaramdam po siya ng panghihina. Nanlamig po yung kamay niya. Tapos nanginig yung buong katawan. Hindi siya makahinga. Nakaranas po siya ng withdrawal. Pero di ba sabi niya, titigil na siya. Kaya nag-text po siya. Ang problema, hindi po niya kinaya. Tumayo siya, tumakbo siya palabas, pinuntahan niya yung mga kasama niya. Nakahawak siya ng droga, isang sip-sip. Kumalma po ang kanyang katawan. Pero yung puso ni Michael, durog na durog. Kasi, nabigo siya. Nag-drugs na naman siya. Eh, nag-iyak po nag-iyak si Michael. Ang iyak niya, nakalakad siya hanggang nakauwi siya. Magbukas po ng pintuan, nakita niya yung papa niya. Sabi na, "Pa, tulungan mo ako. Kasi gusto ko nang tumigil." Pero hindi ko na kaya. Nung narinig po ng tatay niya to, huwag po yung papa niya. Tapos, niyakap po siya ng kanyang ama. At sabi, "Na, yan yung matagal ko na inaantay na sabihin ko sa akin." Kaya papa po niya tinulungan si Michael. Pinasok po siya sa rehabilitation center. After ilang months, si Michael po nakalabas and he lived a life free from drugs. Later on, naging isang teacher po siya and advocate for teenage drug use.
So dito po sa kwento ni Michael, makikita natin, gusto niya maging malaya doon sa sitwasyon niya na addict siya. Tama. Pero hindi po siya makalaya. Kasi hindi na niya kayang tulungan ng sarili niya, hindi na niya control ng sitwasyon niya. And the only reason na siya po ay naging malaya mula sa sitwasyon na yan ay dahil may tumulong. It is because his father intervened. Naranasan niya na po ba ito? Kung saan hindi mo na kayang tulungan yung sarili mo. Hindi mo na control ang sitwasyon. Pero naging malaya ka kung may tumulong sa'yo. Naniniwala po ako na meron. Halos everyday po ng buhay natin, we experience some kind of intervention. Halimbawa, pauwi ka na, wala kang pamasahe. Kita mo yung kakilala mo, ayun, pinagbayad ka niya, nakauwi ka. Di ba? Naranasan nyo na po yan. Sa intervention niya, may tumulong, naging malaya ka sa sitwasyon mo. O kaya naman po, nagkautang tayo. Hindi natin mabayaran. Pero may nagkabot ng tulong, nabayaran mo ang utang mo. So, naging malaya ka doon sa sitwasyon mo. Nasa sample po, sa mga estudyante, sabi ni teacher, get one whole. Ano, laging walang one whole. Pero hindi na pwede tumakbo sa labas para bumili. Ngayon, magpapagalitan ka na, mazizero ka pa. Pero kung bibigyan ka ng last week mo ng long pad, eh di nakaligtas ka doon sa sitwasyon. Tama po, hindi ka na na-zero, hindi ka pa napagalitan. So my point is, minsan sa buhay po natin, dumarating talaga yung moments na hindi na po natin control. Dumarating tayo sa punto na hindi mo na kayang tulungan ang sarili mo. And the only way out is an intervention. So ngayong umaga, gusto ko po kayong dalhin sa tema, God's intervention. Sabihin niyo nga po. Isa pa po. So ang salita mong intervention, nagmula po yan sa salita intervene. Root word po na si intervene. Which means, pakibasa po, 1, 2, 3, go. To come. Ang hirap. English po, no? Tatagalog ko, explain ko siya sa inyo. Simple lang siya. When we say intervene or intervention, ibig sabihin, meron daw magka-come between. Meron ang papagitna. Para saan? Mabago ang resulta. Kasi may papagitna para mabago ang resulta. Kung sa kwento mo ni Michael, nandun siya sa sitwasyon na hindi siya makawala, addicted na siya. May pumagitna ang kanyang ama, kaya nagbago ang resulta ng kanyang buhay. Kaya sa Tagalog, ang word na intervene or intervention ay pumagitna. Kung sa Kapampangan, ito po ay maglibutan. Pero meron po kayong kailangan tandaan dito. When there is intervention, there is change. Kapag may pumagitna, mayroong magbabago. So kung dapat patay ka na, dahil may pumagitna, mabubuhay ka. Kung dapat gutom ka ngayon, dahil may pumagitna, makakakain ka. Dapat hindi ka nakauwi, dahil may pumagitna, makakauwi ka. Kapag meron mong intervention, meron mong change. Pag may pumagitna, merong magbabago. Ang tanong, kailan mo ba natin kailangan ang intervention? Sabi natin, with intervention, there is change. Patang yung tanong, kailan mo ba kailangan ang pagbabago? Ang tao po, kailangan ng pagbabago when things are bad. Pag pangit ng sitwasyon, pangit ng nangyayari. Pag maganda, ayaw natin magbago. Gusto natin ganun lang siya. Naalala ko lang po yung ilan sa mga youth natin, nung young days pa po sila, tatlo yan sila, nagkakbayan. Tapos umiiyak sila. Sabi nila, huwag tayo magbabago ha, ganito na lang tayo po natin. Best friends forever. Ganun po, di ba? Kasi masaya sila doon sa friendship, ayaw nilang magbago. Tapos kapag may birthday, isa po doon sa line na laki natin na sinasabi, magbabait kayo ng birthday. Happy birthday, sana hindi ka magbago. Pero paano naman kung pagsalbahin yung nag-birthday? Happy birthday, sana magbago ka na. Tapos pag may kaaway ka, nagigigil ka na, di ba? Sabi, lagi ka na lang ganyan. Kailan ka ba? Magbabago. Agad sabi sinasabi ko, when there is intervention, pag may pumagitna, merong magbabago. At kailan natin gusto may magbago? Kapag hindi maganda ang nangyayari. So, ang tanong ko po kayo sa inyo, what is this bad thing na kailangan niyo po ng intervention? So, maaari yung mga bad things na po sa atin ay hindi po tayo makatigil sa ating addiction.
Sa masturbation, sa pornography, sa pagsusugal, sa pag-iinom, paninigarilyo, o kaya po sa hindi makagos na relasyon. Pwede din po sa kasalanan na paulit-ulit na lang natin nagagawa. We need intervention kapag ang mahal natin sa buhay may sakit at hindi natin kaya tulungan. Kailangan mo natin ng intervention kapag ang pamilya natin nasisira na siya, when our marriages are getting broken. Kailangan mo ng intervention pag nade-depress ka na, anxiety, nababalutan ka na ng takot at hindi mo kaya tulungan ang sarili mo. Kailangan mo ng intervention kapag hindi mo na kaya, kapag wala ka ng pag-asa. Kung isipin ko yung buhay ko po, feeling ko hindi naman ako nakaranas ng ganung karaming kawalan ng pag-asa. At ang isang dahilan ko doon ay dahil meron po akong mga magulang na nagbuhat ng bigat ng buhay para sa akin. Pero 7 years ago, yung tatay ko po na nagbuhat ng bigat ng buhay para sa akin, nagkaroon siya ng cancer, stage 3. Nung nalaman ko po ito, feeling ko yung mundo ko nagunaw. Nabalutan po ako ng takot, ng anxiety. Tapos, sa sobrang takot ko, hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Feeling ko nga hindi na rin ako makahinga. Kasi sobrang bigat na. Because that situation was out of my control. Hindi ko po siya kayang pagalingin. Hindi ko siya kayang tulungan. Pero it was at that moment na nakita ko siya na ang tao laging tumutulong sa akin, siya na ngayon yung tao na nangangailangan ng tulong. Doon ko nakita, ang tao pala, napakalimitado. Ang tao po limitado. Ang kapangyarihan na meron siya limitado. Ang buhay na meron siya limitado. Ang pag-ibig na kaya niyang ibigay ay limitado. Kaya ang tulong na mabibigay niya sa iyo ay limitado. Kung gano'n, ganito pong intervention ang kailangan po natin ngayon. We need God's intervention. Kailangan po natin ang intervention ng Diyos. At kung titignan mo natin sa Bible, sobrang dami pong kwento doon na nagpapakita na bumagit na ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Pero gusto ko lang po mag-share sa inyo ng 5 kwento. So, first story is the parting of the Red Sea. Sigat naman po ito tama. So, ang paghati pulang dagat ay patungkol po sa mga Israelita. Ang mga Israelita po, matagal silang alili sa Egypt. Ayaw silang pakawalan ni Hari Pharaoh. Pero, nagpadala ng 10 salot ng Diyos at dahil po doon, sila po ay pinaalis ni Pharaoh. Kaalis niya, sabi ni Pharaoh, ay, bakit natin pinaalis? Kabulin natin sila. Kaya sumakay siya sa karwahe niya, lumabol po sila sa mga Israelita. Nung nalaman po ng mga Israelita to, sila po ay nabalutan ng takot. Bakit? There was no way out. Left and right, meron cliff. Sa likod, nandun na yung mga Egyptians. Sa harap, nandun na po ang pulang dagat. Walang daan. Pero nung pumagit na ang Diyos, gumawa po siya ng daan. Hinati niya ang pulang dagat at nakapaglakad sa tuyong lupa ang mga Israelita. Nung pumagit na ang Diyos, kahit na walang daan, nagkaroon po ng daan. Sa 2 Kings chapter 5, andyan po ang kwento ni Naaman. Si Naaman po ay isang commander ng army ng King of Syria. Isa po siyang makapangyarihan at pinapaboran ng hari. Pero meron siyang isang problema. Meron po siyang keto. Ang keto, sakit po yan ng balat na walang lunas. So si Naaman, isang tao makapangyarihan, mayaman, pero wala siyang kakayanan na bigyan ng kagalingan ng sarili niya sa sakit na to. Pero bigla, nilapitan ko siya ng isang anitong babae. Sabi niya, Naaman, punta ko sa Samaria. Makipagkita ka doon kay Propeta Elisha at makinig ka sa sasabihin niya. Ginawa ko ni Naaman niya. At nung sumunod siya, nagkaroon ko ng kagalingan ang sakit na keto na walang lunas. Nung pumagit na ang Diyos, yung sakit na walang lunas, nagkaroon ng kagalingan. Sa Matthew chapter 40, nandiyan po ang kwento ng feeding of 5,000. Pero mas alam niyo po yung kwentong to doon sa pamagat na 5 tinapay at 2 isda. So si Jesus pumunta siya sa isang lugar na walang tao. Pero yung mga tao, bumabol pa rin sila kay Jesus. Naawa si Jesus, nagturo po siya. Nung paggabi na, nagutom po sila. Ang problema, remote place to, walang tindahan. At kahit naman may tindahan, dahil wala naman po silang pera pambili, para sa libo-libong tao, ang hirap ng sitwasyon. Pero ano nangyari? May bata mong lumapit, nagbigay ng tinapay, 2 isda, nanalangin si Jesus, nagpasalamat sa Diyos, dumami ang tinapay, dumami ang isda,
nabusog po ang lahat. Nung pumagitna ang Diyos, nagkaroon ng provision, kahit sa lugar na imposible at walang wala. Sa 1 Samuel chapter 1, makikita po natin dyan si Elkanah. Si Elkanah po ay may dalawang asawa, si Anna at si Penina. Si Penina po meron siyang anak, pero si Hannah wala po siyang anak kasi siya po ay bao. Ang pagiging bao po siguro masasabi natin, silent heartbeat. Every month, ikaw lang sa asawa mo may alam, puno-puno ng expectation and disappointment. Ganun ang buhay ni Anna. Siya po ay nandun na sa despair. Malungkot siya. Lalo na si Penina, lagi po siyang kinukot siya, niloloko, wala akong anak, tinatawanan niya. So dahil po sa lungkot ni Anna, nagdesisyon po siyang manalangin. At binigyan po siya ng anak ng Diyos. My point, when God intervenes, pag tumagitna ang Diyos, kahit yung bagay na imposible na inaasam-asam mo, ibibigay ng Diyos. Pangulang example ko, Daniel, chapter 6. Si Daniel po ay isang tapat na Hudyo na naglilingkod po sa korte ni Hari Darius. Kinikilala po siya sa kanyang integrity, sa kanyang excellence. Sobrang galing niya, ingit yung mga opisyalis ng hari. Kaya nag-desisyon po sila na patayin na lang si Daniel. Kaya pinuntahan nila yung hari, tinrip nila. Kaya yung hari, gumawa siya ng utos kung saan nagsasabi, sa loob ng 30 days, bawal manalangin sa anumang Diyos, dapat sa kanila, sa hari. Noong nalaman ko ng hari ni Daniel to, umuwi siya sa kwarto niya, ginawa niya yung lagi niyang ginagawa. Binuksan niya yung bintana, tumapat siya sa Jerusalem, nanalangin siya 3 beses sa isang araw. Noong nalaman ko ito ng mga opisyalis, tuwang-tuwa sila. Nagsumbong na sila doon sa hari. Pinadukot ko si Daniel, tinapon sa lugar ng mga leon. Pero si Daniel ay hindi po namatay. Kasi sinarado ng Diyos ang bibig ng mga leon. Kapag pumagitna ang Diyos, maliligtas ka sa anumang kapahamakan. Ang dami pa pong kwento nagpapakita kung saan pumagitna ang Diyos at nagkaroon ng kaligtasan, pagbabago, ang buhay ng mga mananampalataya. Lalo na po sa sitwasyon na hindi na nila kontrol. Halimbawa mo dito sa 5 kwento lang na share ko, we can see, nung pumagitna ang Diyos, nagkaroon ng daan. Nung pumagitna ang Diyos, nagkaroon ng kagalingan. Nung pumagitna ang Diyos, nagkaroon ng provision. Nung pumagitna ang Diyos, natanggap niya ang minakasama-asam niya. Nung pumagitna ang Diyos, nagkaroon pa ng proteksyon mula po sa kapahamakan. At naniniwala po ako na lahat tayo meron po situations na ganito at kailangan ng mga bagay na ganito. Pero hindi po natin kayang tulungan ang ating sarili. But the good news is, meron po tayong Diyos na gustong tumulong sa atin. Gusto ko sinasabi ko I always say, yung Diyos sa pinag-iilikuran natin, pabuti. Mayaman, makapagalingan, may kakayanan. Pero pinaka-importante, He is willing. Gusto kang tulungan ng Diyos. Isipin ko ninyo meron akong kakayanan na tulungan ka, pero ayaw mo ng tulungan. Ano benefit nun? Wala. Pero ang Diyos ko na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na walang imposible sa Kanya, gusto ka niyang tulungan. Gusto niyang tulungan ang isang tulad ko at isang tulad ko. Ngayon, alam po natin, gusto natin bigyan ng intervention ng Diyos. Ang tanong, paano ba natin matatagap ang intervention ng Diyos? How? We will know the answer kung titignan po natin ang buhay ng mga Israelita. Ang mga Israelita po, alipin sila sa Egypt. Ang alipin, walang kalayahan. At doon sa article na nabasa mo, nakahalintula ng isang alipin sa hayop. So let's say, Axon. Ako po yung amo. So bilang amo, kontrolado ko ngayon, kailan ko siya papakainin? Saan? Paano? Pwede ko siya itali? Pwede ko siya bubugin o gustuhin? Pwede ko patayin? Tama. Pero bless na po yung aso. Bakit? Meron po siyang legal protection. Kapag yan ang gusto ko, kapag pinatay ko, pwede ko makulong. Pero yung mga Israelita, hindi po ito. Ang buhay nila, ang labor nila, kinokontrol ng mga nangakalipin sa kanila. Sila po ay tinatrato bilang mga property. Subjected sila sa physical at sa sexual abuse. Tinatakot namin na ibabenta kita. Papamigay mo yung asawa mo, yung anak mo. Also, ang living condition po nila mahirap. Ang bahay, ang damit, ang pagkain, kinokontrol po yan lahat ng may kaya.
Pero if they have been good owners, they will have a blessed life. Pero hindi po yun ang kondisyon ng mga Israelita. Sabi ko sa Biblia, Exodus chapter 1, the Israelites were oppressed and forced into hard labor. Ang hirap ng buhay. Hindi lang po ito. Chapter 1 pa rin. Ang mga anak po nila ay sapilitang kinukuha sa kanila at tinatapos sa Nile River. Pinapatay ang kanilang mga anak. Wala sila lahat. Exodus chapter 2, ang pinagmulayan ng isang Egyptian na ninubugbog po ang isang tribu. This was a daily occurrence. Ang buhay po ng mga Israelita ay hindi ko patuloy. And what they did is seen in Exodus chapter 2, verse 23. Basahin po natin. Nung nahirapan ng mga Israelita, ano ba ang ginawa po nila? 1, 2, 3, go. Amen. Nung sila po ay nahirapan, they cried out. Umiyak sila sa Diyos. Nung nahirapan, what they did, tumawag sila sa Diyos. Ibig sabihin, kung tayo gusto natin ng intervention ng Diyos, gusto natin makalaya mula sa sitwasyon na to, anong kailangan natin gawin? Umiyak tayo sa Diyos. Tawagin mo ang Diyos. Because ang continuation ng scripture na to, sabi, nung umiyak sila sa Diyos, ano po nangyari? And their cry for help because of the slavery went up to God. Umiyak sila sa Diyos at yung pag-iyak na yan ay umakyat daw sa Diyos. So if we cry out to God, aakyat po yan sa Diyos. Meron po mangyayari. Yun ang sinasabi sa ating main text. The first thing that will happen pag umiyak ka, I have heard them crying out. Maririnig ka ng Diyos. Pag umiyak ka sa Diyos, pag tumawag ka, pag nanalangin ka, mapapakinggan ka ng Diyos. Pero mga kapatid, bakit kaya hindi tayo umiiyak sa Diyos? Hindi tayo tumatakbo sa Diyos. Hindi tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Yung sagot po niyan siguro simple lang. It is because we do not trust God. Sabihin po natin meron tayong problema ngayon. Lalapitan natin yung tao, alam natin makakatulong sa atin. Tama po? Hindi ako lalapit kay Gianna o kay Harvey. Kasi alam ko, hindi nila ako kayang tulungan. In the same way, the reason na hindi tayo lumalapit sa Diyos ay dahil hindi tayo nagtitiwala na kaya na po tayo tulungan. Pero I bless you to believe that God is God. God is able. God is almighty. God is powerful. Ang pinaka-importante, gusto ka niya tulungan. So, nahirapan ka, what do you have to do? Cry out. Umiyak ka. Tawagin mo ang Diyos. Dahil ano mangyayari? First, He will hear you. Pero hindi mo na natapos dyan. Pag nakuha mo na yung attention ng Diyos, dahil umiyak ka, narinig ka niya, ang next dyan, makikita ka na niya. Nakikita ka kasi ng Diyos pag umiiyak ka mag-isa sa gabi. When you cry yourself to sleep. Nakikita ng Diyos yung bigat na dala mo, yung sakit, yung kalungkutan, yung silent battles na walang nakakaalam. Lahat yan, nakikita ko yan ng Diyos. Ano ang kailangan mo yung gawin? Umiyak ka sa Diyos. Because if you cry, maririnig ka ng Diyos, titignan ka ng Diyos. Pero hindi mo nagtatapos. Yung next yung mas maganda. Sabi niya, He is concerned. I am concerned. Ang concern po, nagmumula yan sa pag-ibig. Sabihin po natin, may bata po dito umiiyak. Pag umiyak, makukuha niya ang attention ko, maririnig ko. After nun, titignan ko. Pero ako po, nagtago lang ako, hindi ko siya kilala, hanggang doon lang, sa second step. Wala akong concern. Kasi wala akong pag-ibig doon sa bata. Pero ang Diyos, pag umiyak ka, hindi ka na niya mapapakinggan, hindi ka na niya titignan, kundi sobrang concern niya sa iyo. Next part. Mas maganda po ito. He will come down to rescue you. Intervention. Kapag umiyak ka sa Diyos, mapapakinggan ka ng Diyos, titignan ka ng Diyos, magiging concern ang Diyos, tapos darating siya para sa iyo. Tutulungan ka niya, ililigtas ka niya. Kailangan lang po natin umiyak sa Diyos para maranasan po natin ang kanyang intervention. Sa buhay po ng mga Israelita, nung umarang po sila sa kahirapan, umiyak po sila sa Diyos. Umiyak sila sa Diyos kasi tiwala sila na ang Diyos lang ang makakatulong sa kanila. Ang Diyos lang ang pwedeng makaalis sa kanila mula sa kanilang sitwasyon. At nung umiyak po sila, ano nangyari? Narinig po sila ng Diyos.
tinignan sila ng Diyos, naging concerned ang Diyos, at dumating ang Diyos para sila po ay tulungan. Paano po matawag yung co-worship team? And the only reason kung bakit ang mga Israelita ating alipin, they live as free men, ay dahil sa intervention ng Diyos. Alipin po sila dati, di ba? But later on, they live as free men. Sa sariling lupa, sariling bahay, malayang kasama ang kanilang mga pamilya at mga anak. Lahat po naging posible dahil po sa intervention ng Diyos. Mga kapatid, kailangan po natin ang intervention ng Diyos sa ating buhay. Meron po ba kayong mga sitwasyon na hindi niyo po kontrol? Sarili mo, yung kasalanan mo, yung addiction mo, pamilya mo. O meron bang taong mahal mo na may sakit? May financial po ba kayong problema? Nandun ka na ba sa sitwasyon na hindi mo na alam ang gagawin mo? Kaya mo ba ba? Okay ka pa ba? Dahil kung hindi, simple lang ang gagawin mo, umiyak ka lang sa Diyos. Kasi yung Diyos mo, nag-aantay lang siya at tumawag. Mahal na mahal tayo na ang Diyos na yun. Kaya maaari ko ang niyayahan mo kayo lahat at tumayo. Kaya hindi ko natin ang oras na para tumawag sa ating Diyos. If we find